ano lang talaga na hindi naman po pwede yung ano, may mapeperwisyo. Ha? Pakis nga. O kornyat na lang. Hindi na. O sige, ingat kayo. Ha? O sa magulang, ha? O pasensya na kayo. Pinadudusan ng mga magulang. Nay, pasensya na kayo, naabala kayo. Mas maigi ng ganito to kaysa makalawit sa kalsada to. Ha? O sige. Dali na yung suspect. Good afternoon, ladies and gentlemen. Yung akusado. Ay, sorry. Okay. Saka yung tatlong siga ng Arten. Yung minor, wag na. Okay. Thank you from our friends in the media who is covering City of Manila. Well, first things first, no? Meron tayong, kung maalala ninyo, nung mga nakaraang taon o nakaraang buwan, na may mga adventurous individual engaging into some activities, illegal activities, and some harassing our constituents and non-constituents along Arten. Mga pribadong sakyan at saka mga naghahanap buhay na truck driver o biyahero, no, na nagba-viral. In fact, I would like to thank the Senate at the time, the Philippine Senate at the time, who took initiative to really investigate and give time to these individuals na may merwisyo. And as you all know, during the command conference in Manila Police District 2 days ago, or yesterday, 2 days ago, 2 days ago, I directed the entire Manila Police District to put things in order all over the city, but particularly Road 10 in Tondo, na maiwasan na may maapektuhan, mabiktima yung mga mamamayan natin na taga-lungsod at mga taong dumadako sa lungsod o pass by the city. So with that, so far, wala pa namang, since we assume office, mukhang wala pang nagkakabalbon sa dibdib lately na sumusubok sa puwersa ng Manila Police District lately and this administration. But then again, meron akong order na kung sakali, lahat ng nabidyohan, na gumawa ng krimen last year, last month, and before I assume office, at makita ng ating mga police, go after them. Now, today we are going to present to you, ito naman, wala naman tong biniktima, no? Pero nagsiga-sigaan to sa Arten. I think this will be a very good reminder to future individuals or mga adventurero na may gobyerno na sa Maynila. For purposes of fairness and a fair warning, no, to others, that we are very serious to keep the peace and order situation of the city. And nandito yung, anin ko na lang, i-alias ko na lang muna. Para naman sila makapamuhay na ng payapa at hindi na rin makapamerwisyo in the coming days na alam ng tao, alam ng mga tropa nila na may pamahalaan na. Nandito si alias Along, 30 years old, Paul na lang yung isa kasi walang alias, Ronel na lang yung isa, at isa pang minor na hindi natin na isasama. No? Nandito po sila. Nag-viral po yung video. Sino may hawak ng tubo? Yun. May hawak na tubo yan. No? Sa isang viral na video sa TikTok at mga social media. So today, andyan po sila, mga kababayan namin, nasa lungsod ng Maynila. At saka sa mga
mga membro-membro ng underworld. Oh, nangyari to, ilang panahon na ang nagdaan. But we make sure that justice will be served to past victim. But today, andyan ba mga magulang nito, mga kaanak nito? Ayun, ayan. O, Nay. Papaluin ko lang sa kamay ito. Muna. Dahil wala naman kaming na-receive na complainant pa, so no charges will be filed against them. We invited them through the effort of SMART and Precinct 1 and 2 and MPD and all other enforcement unit ng Manila Police District. Until somebody will go out there and file a complaint against them, madali naman namin silang makukuha muli. Pero sa mga magulang nitong mga nandito, siyempre ako magulang din, at least ito magandang warning na talagang may gobyerno na sa Maynila. Hindi na po pwede yung ginagawa nyo dati. Huwag na kayong uulit, ha? Kawawa naman yung mga naghahanap po. Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Lapit-lapit nga kayo konti. Hindi naman kayo masyado ipapakita. Wala ba kayong trabaho ang dalawa? Sino 30 sa inyo? 30 anyos. Sino? Ilan taon na? 26. Ikaw? 20. Wala kang trabaho? Ikaw may trabaho ka? Good. Anong trabaho mo? Huwag mo na mabagitin yung kumpanya. Anong trabaho mo ngayon? Nagmamano ka sa pier? Batang pier ka. Ba't ka pa dumilihensya sa highway? Nagdadilihensya ba kayo sa highway? Hindi na. Ikaw naman, anong trabaho mo? Ha? Nagmamantika sa kapulong. Pag walang mantika, sino minamantika mo? Yung mga driver. Nyumanyanga ka ba? Tumotorotot ka ba? Tigilan mo na yan. Hindi naman po. Gusto mo magkaroon ng pagkakataon na makapaghanap buhay ka ng matino? Pero bawal lang nyumanga. For sure, pagka tines ka namin ngayon, positive. Alamang. Gusto mo bang tumino ang kinabukasan mo? Gusto mo magkatrabaho? Sigurado ka? Baka naman pag nagkatrabaho ka, babiyahin mo lang. Hindi naman. May anak ka na? May pamilya ka na? May nanay ka, nandiyan dyan. Tatay. Kapatid. Ikaw sa pier. Tatay ko, tas anong pier ka? Sa Tugo? Sa Tugo. Hindi na pier. Ano pala? Private. Sige, huwag na kayo nang gugulo doon. Pare-pare pala tayong taga-Tondo. Taga-Kapulong kayo. Doon, boss ko. Ubatan doon, boss ko, Ayan, diba? Ang kamay. Huwag na ulit, Huwag na ulit, Huwag na ulit. Okay? O, sige. Gusto mo talaga magtrabaho. Ano pangalan mo? Aaron. Ikaw yung Aaron. Ganda katawan nito. Pwede mag-DPS to. Alam mo yung DPS? Ano? Hindi lang magwawalis. Katulong na naglilinis para maging maaliwalas ang pamayanan natin. Sa madalit salita, dampot pukul salo. O bagay sa'yo. Hindi, gusto mo ba? Kidding aside, gusto mo magtrabaho. O sige. Pero titigil ka na sa Torotot. Puputosan kita. Promise. Ano yung ato kay, dali nyo to kay Andiyan ba si Kenneth? Okay, dali nyo to kay Kenneth. O ano ka? Ganap ka ng trabaho. Siya, may trabaho naman. Magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Promise? Gusto mo talaga magtrabaho. Walang biro. Talaga. Sige. Magtrabaho ka na lang sa gobyerno. Ikaw naman, bumalik ka na lang doon sa private company. Iwasan nyo na yun. O sabihin nyo na tropa ron. Ako. Baka makakalawit ko sila. Sayang naman. Ginabukasan. O dahil wala namang complainant dito, o kay sa Monte, ibalik nyo to sa mga magulang nila. But at least, malaman lang ng tao. O halimbawa, itong mga to, biktima kayo, o iti file a complaint, then, asuntuin natin, legally. Kaya for the meantime, pinaimbitahan namin kayo, kasi sikat kayo.
Lamang kayo ng TikTok eh. Saka Facebook eh. Ha? 5.4 million. Mga magulang, huwag na kayong mag-alala. Ha? Huwag nyo na ipakita sa TV yung magulang. Ayoko naman kayong bibigyan ng kaiyan. Ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Hindi naman. Alam mo naman yun, siyempre, naawa din naman ako. Baka pagdating sa Facebook, saka TikTok, kayo naman ang mabas. Sige. Ngayon, ang gagawin mo, ewan ko kung nasa kalsada ngayon si Kenneth alamin nyo na lang, kung nandiyan si Director Kenneth, kailangan namin ng malalakas ang katawan para maghakot ng basura. Hindi naman basura, like basurero tayo. Bagay, ayaw mo ba yun? Kahit basurero ka, pwede ka maging mayor? Totoo naman. Sayang. Ganda ng katawan mo. Magtrabaho ka sa gobyerno ngayon, taong gobyerno ka na. Mas maganda para sa'yo. Dalhin to kay Kenneth today. Pero simula ngayon, kasi pag tennis naman kita, talaga magpa-positive ka. Most likely. Dahil sabi mo, tumotorot. Kailan ka uling bumiyahe? Nakaraang linggo. O di sariwa pa sa dugo mo yun. O paglabas ng ihi mo, malamang. May methamphetamine pa dyan. Pero, I'll give you a chance. I just wanted to be just. Mabuti naman, nag-cooperate kayo ngayon. Na inimbitahan kayo ng polis. Tigilan nyo. Chief of Staff, Cesar, dalhin to kay Kenneth. Smart. Intrego nyo to sa magulang nila. Buo nyong nakuha, buo nyong isoli sa magulang. Yung magulang, Toits, ni Aaron, dalhin sa opisina ni Kenneth, mag-apply ka na ngayon. Kasi hiring kami ng mga ilang tao. Hindi lang kami makapag-hire ng bulto-bulto kasi wala pa kami chapel. Pero meron kami kailangang physical o mga individual na willing maghanap buhay, magtrabaho. Kasi kailangan namin talaga maglinis sa Manila. Wala nang basura sa kanto, no? Sa Kapulong. Ubus na, no? Ubus na. Tambak kasi doon isang linggo, ha? Ngayon, malinis sa Kapulong. Noong isang gabi kasi, dumaan ako sa Kapulong, marami pa eh. Ngayon, wala na. Sige, mag-iingat kayo. Basta mahal kayo ng gobyerno. Sa totoo lang, mahal kayo ng gobyerno. Ano lang talaga na, hindi naman po pwede yung may mapeperwisyo. Ha? Pakis nga. O konyat na lang. Hindi na. Sige, ingat kayo. Ha? Sa magulang, ha? Pasensya na kayo. Nandun sa mga magulang. Nay, pasensya na kayo, naabala kayo. Mas maigi ng ganito to kaysa makalawit sa kalsada to. Ha? Sige. Dalhin kay Kenneth yung isa. Papunta na siya. Papilapin ng biodata ng gobyerno. Magtrabaho yung isa. Yung isa may trabaho. Di nabawasan nyo pa yung... yan sa mga nanonood. Yan ay babala sa inyo. Bating panimula lang namin. Gusto namin mag-gobyerno kung saan may paramdam ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. No? Bagamat ganoon, hanggat kaya namin kayong unawain, uunawain namin kayo. Pero hindi naman una para ikipit-balikat namin o baliwalain yung gawain ng mga masamang tao laban sa mga tahimik at naghahanap buhay lang naman. Welcome kayo sa Maynila, mga nagninegosyo, naghahanap buhay. In our own little way, through the help of General Guzman and the men and women of Manila Police District Enforcement Unit, pipilitin namin na maging panatag ang pamumuhay sa Manila. So that's one. Ngayon naman po, sure. Gusto mo na magtanong o present ko muna itong isa? Paano? Yung dalawa muna? Sige. Kasi ito, high crimes itong susunod. Para mapagsabay ko na. Sige. Para hindi magsabay. Sige. Please. Magandang hapon po, Your Vice. Si po sa DT5 News. Regarding lang po dun sa nag-viral na video, kasi ang nakita lang po is tumawid po sila doon sa kalsada. Baka po pwedeng, meron po ba tayong background kung meron ba silang ginawang hindi maganda or ano pa po ba yung ginawa nila na hindi pinakagip doon sa video? At ano po ba yung medyo sabi niyo po siga? Ano po hara-hara doon sa gitna ng Arten, nangaharas. May dalang tubo. Nireport sa amin. Kasi nga, base doon sa panawagan ko isang araw, na yung mga nabiktima, kung meron man, ayan, may mga nanonood din, ng mga nagdaang panahon, at yung dashcam nila, halimbawa, naalala mo yung isang kotse, binubuksan, dinamba yung mga gamit, hindi pa naman prescribe yung, yung crime. We can still go after them, as long as there is complaint.
Gusto namin may container. Para mag-push through, tas hoyo. Hindi yung, ito kasi, talaga inimbitahan namin na in such a statement showing to them na ay kahit pala lumang kamalian namin, hahabulin na kami ng bagong gobyerno. And I hope they learn their lesson. Sila wala pang biktima, pero may public disturbance sila. Most likely, pwede naman namin kasuhan, public disturbance in violations of some ordinances. Slap in the hand. Napalo yung bata sa palad niya. Para rin maramdaman ng mga magulang na seryoso kami. In fact, then let me continue. Pag-uusapan na natin mga bata at saka magulang. Kagabi, curfew in Manila were implemented already by the Manila Social Welfare Development through Director J. De La Puente and Manila Police District in the respective areas. We've rescued 112 minors last night. At sila ay kinuha na ng mga magulang nila matapos dali sila doon sa holding area to make sure that their parents or guardians, yung mga wala naman, at least kung pag-alagala lang, ma-rescue sila ng mga minor de edad, madala sa aming mga pasilidad. No? Kasi delikado ang bata, minor de edad, nasa kalsada. So in line with that, yun din yung sa ating community. So kaya sa mga magulang, nananawagan ako, pagdating ng alas 10 ng gabi, para maiwasan natin masama sa rumble yung mga anak natin. Minsan nga, hindi naman talaga kasama sa rumble o sa riot. Ang problema, nakatambay sa kanto, natamaan ng pillbox, natamaan ng tingga, nasaksak o nadamay. Ayoko naman mabot sa ganung punto. Kung may mga pamamaraan na mapag-iwas-iwas natin, lalo na sa alanganing oras, yung mga batang, minsan sukot pa nga, sumasali pa sa rumble-rumble. At saka nakakadistorbo nakakadistorbo talaga sa mga natutulog na, nagpapahinga na napagod galing sa trabaho. Yes, sir. Sure. Go ahead, please. Yung ano bang pinakakaraniwang naging paliwanag ng mga natampon ng bata? Ba't sila nasa lansaka pa sa 10 oras na gabi? Nakalimutan na raw nilang may curfew. Hindi naman po pwede. Nung panahon natin, pinatupad natin yun. Ngayon, pinatutupad ko ulit. Na mapangalaga. It's more on, as a parent, it's more on we care for their safety. Minsan lang talaga may mga batang matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa magulang. Alam mo, medyo iba ang mga mindset ng mga minor de edad ngayon. We wanted to show to them that there is still government who cares or who really wanted to make them feel may malasakit sa kanila. Yes. Regarding sa road 10, because marami na po kami incident na ganyan. Yes. Yung na may tubo, tapos ninanakawan. Tapos ang nangyayari po, ending, ayaw magreklamo dahil maaabala lang daw sila. And ang maganda po, hindi makita sa CCTV before. So, probably sila rin yun. Kaya nga ang gusto ko, hanggat makukuha namin, we wanted to slap them in their hands kung walang complainant. But we wanted to prove also na may gobyerno na sa Maynila. Hindi na nila pwedeng tawan-tawanan yung Arten. Hindi po pwedeng pakiramdam nitong mga Tolonges libre zona ang Arten. Hindi na. May we will put orders. Kami, magpapatupad naman ng batas. Kung sila naman minor de edad, may batas para sa kanila kung sa particular na oras. Kung sa ibang oras, may batas din pangangalaga sa minor de edad na maaari namin gamitin ng mga national law. Kung disturbance naman, pwede rin namin ngayon. Ngayon, first day lang. Kaya palo lang muna sa palad. Susunod niya, konyat na. Ay, ito na pala, si Director. Hire mo. Kailangan natin ng... gawin, ang galing mo. Gawin natin productive. Ito para lang magkaroon kayo ng idea. Let me remind you in the past. Remember yung mga Solvent Boy sa Espanya? Alala niyo yun? At saka sa Recto? Di ba, inari ko yung mga bata na yun? Alam mo ba yung mga bata na yun, malalaki na? Naging asset pa ng pulis. Naging gamit pa ng pulis. Yung multiplier, nakahire sa gobyerno, tapos naging katulong pa sa PCP. Naging productive. Ngayon, magaganda itsura. Nakakwelyo na yung mga loko. I mean, I really wanted to put
things in order, but at the same time, gusto ko kargahan ng puso yung batas. Yun yung gusto ko. Maigpit yung batas. Ang batas, dalawa lang ang makikita mong kulay, itim at puti. Letra lang yan. Pero gusto ko, lagyan natin ng puso. Hanggat maaari, kasi gobyerno naman tayo. Nananakop, nagpapatupad, naglilingkod, bibigay ng serbisyo. At the same time, yung maramdaman nila na, ano naman, makatwira naman. Pero, don't take us lightly. We are firm and true to our obligation to keep the peace and order situation. We are obliged to do so. So, gagawin ka ng Maria. Kasi Sure. yung curfew, sa experience ko, meron talagang mga bata, yung mga magulang. Doon mismo sa tapat ng nasunog sa inyo, na I think 2 months ago, nag-showdown doon sa may, nagbatuhan pa ng Molotov sa Pilpax. Ano yan, mga, I think 3 months ago. Loreto versus... Nakita ko yung video niyo yun eh. Hindi pa ako mayor noon, nung panahon kasi niyo. Sila ko tanong ko, di ba may batas tayo, yung PDT, yung frequent na nahuhuling curfew na anak. Ang galing mo. Ano nangyari doon? Kakaumpisa pa lang natin eh. Pagka nadadalas-dalas yung bata nakukuha ng MSWD at ng police, yari na yung susunod, yung magulang naman. Kaya sa mga bata, baka susunod yan, makulong naman yung nanay nyo. Sige kayo, wala na magpapaligo sa inyo, wala na magpapakain sa inyo. Hindi, totoo. Tama si Pat, naalala nyo yung ginawa nating ordinansa na yun. Dito yun. Sabi mo, pikon ka na, paulit-ulit na rin yung mga inuulit. Yung magulang naman ang ano yun natin, ipe-penalize. Yan. Yun yung pinapatupad natin ngayon. Yung curfew na yun. Next level. May data naman yan. May data ang MSWD. Ang tawag dyan, perennial violators. Sa criminal term, recidivists. Pero hindi naman natin sila tinuturing na criminal eh. Tinuturing natin silang anak na minor de edad. Kaya makikita mo yung mga lesbo, very careful sila to assist the social worker of the City of Manila. Okay? Now, we would like to, so tapos tayo sa curfew, 112 na bata, i-prenda na sa kanilang mga magulang, and yung mga nagbabiral sa atin, nako, Diyos ko, pag may complainant kami, I welcome all those victims. With the new government in the City of Manila, file a complaint before us. Then we will, abulin na. Ngayon naman, moving forward, we make sure in our own little way through the effort of the Manila Police District, mahirapan na silang tumakbo dahil may less po na sa kanto ng Nabotas, boundary ng Manila. May less po na sa Kapulong, may less po na sa Delpan, Zaragoza at Moriones. Machacha